Alam niyo meron akong alam na kwento tungkol ito dun sa barkada ko dati. And siyempre may asawa na siya, may anak na siya. In fact, nagwo-work na yung anak niya. And there was this one evening, sabi gano'n na anak nila, no, sabi gano'n, "Dad, Mom, okay, bukas mag-day off muna kayo. Iwanan niyo lahat ng ginagawa niyo, iwanan niyo kung ano man ang meron kayo. Akong bahala sa inyo." Okay, may surprise ako. So siyempre na-excite ngayon yung mag-asawa, sumunod naman yung mag-asawa sa kanya 'no, dun sa anak 'no. So kinabukasan ng umaga, early in the morning, you know what the son did? Alam niyo kung anong ginawa ng anak nila? Dinala sila para sa isang cruise tour. Oo, nagbarko sila, cruise ship talaga siya, talagang luxury liner siya 'no. So ito ano yun, actually 2 days, 1 night yun. Eh, hindi lang siya all expenses paid, pero lahat ng kailangan nila nandun na. Ultimo yung mga damit, everything, pajama, lahat. Wala silang gagawin, hatid sundo sila nung ano, ng anak nila. Grabe, eto pang isa niyan, alam niyo po ba, pagka ang isang barko, pagka pumunta siya sa ano, sa laot, pagka pumunta siya sa ocean or sa ano, sa dagat 'no, alam niyo ba na kailangan bago umalis ang isang barko, lahat ng kailangang gamit nandun na sa loob. Lahat na, all in na yan, lahat na. Kailangan kompletong pagkain, kailangan kompleto ang medicines, kailangan kompleto, lahat ng pangangailangan, kailangan wala na. Dahil siyempre, pagka nasa gitna sila ng dagat, wala na sila, hindi na sila makakabalik. Kailangan all in na. Kaya alam niyo, sobrang na-enjoy nung ano, nung mag-asawa yung tour na yon. And they have nothing left to add. They have nothing to earn, but everything to thank for. Ganyan po ang Panginoong Jesus sa atin. He is nothing left to add. Yan po ang title ng series natin ngayon. Nothing left to add. In short, nothing to earn, everything to thank for. Yan po ang bagong series natin ngayon. Pag-uusapan po natin yung mga hindi usually napapag-usapan or nadi-discuss tungkol sa gospel ng ating Panginoon. Kaya this is gonna be 6 weeks na napakagaganda po na hindi lang matutunan pero talagang nakakataba ng puso, nakaka-bless at talagang mapapa-worship ka na talaga sa ating Panginoon. Kaya wag na wag po kayong makaka-miss ng kahit na isang Sunday dahil napakaganda po nitong series natin ngayon at magka-culminate ito sa ating Resurrection Sunday sa Holy Week. Alright? Kaya in fact today po, ang title ng ating week 1 is The Problem That We Cannot Solve. The Problem We Cannot Solve. Okay? Ibig sabihin po dito, ito yung the necessity of atonement. Ito po yung problema na hindi natin masolve. Kasalanan. Yan. Kaya ito po si Ray Lizardo and I'm welcoming you to Face Down Sunday. And our text for today will be coming from Romans chapter 3 verses 19 and 20. Okay? So ito na lang po, no? Babasahin ko to sa NLT version and you can read with me if you want to or if you want you can listen to me as well. So wag na po natin pahabain to at umpisa na po natin at marami po tayong tatalakayin ngayon. Okay? Romans chapter 3 verses 19 to 20 and it goes like this. Obviously, the law applies to those whom it was given, for its purpose is to keep people from having excuses and to show that the entire world is guilty before God. For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are. Now, before we can understand the problem that we cannot solve, kailangan ma-realize muna natin kung bakit necessary, kung bakit kailangan ang atonement or ang redemption or ang pagliligtas. Okay? Alam nyo kasi ngayon, no, we live in a generation that doesn't like the word necessity. Hindi natin gusto yung ano, yung parang may word na necessity o pangangailangan. Gusto natin yung parating marami tayong option, meron tayong mga pinagpipilian. Alam mo yun, yung parang yung parang iikot ka ng 6 na malls, okay, para makita mo yung pinakamurang Dove. Di ba? Alam mo yun, gusto mo parati may option ka. Para bang it's okay if you're not perfect, God understands. Parang gano'n, di ba? He loves you so much or too much to punish you. Parang gano'n, para may option ka parati na hindi sumunod sa Panginoon.
Pero ang Bible, no, will not let us escape easily. Hindi kanya basta-basta palulusutin kay Lord, okay? Kaya itong si Paul, okay, dun sa binasa natin kanina sa Romans chapter 3, he built a strong case. Talagang airtight yung case. Talagang yung process, yung mga evidences, yung mga testimonies at saka yung mga katotohanan, talagang very airtight siya talaga, no? Parang prosecution ito para sa buong humanity, 'di ba? Regardless kung bata, matanda, mabait, salbahe, moral, immoral, mayaman, mahirap. No, no, no. Lahat tayo, all of us are under sin. Lahat guilty, sabi niya gano'n. Lahat dapat tumameme sa harap ng judge. Kasi bakit? Kasi guilty ka. Di ba? And then comes the painful truth. Okay? The law cannot save you. Kasi guilty ka nga eh. Di ba? The law cannot save you and it can only show you how lost and how sinful you are. Now, you see, itong sermon na to, this is not yet about how Christ saved us. It is about why He had to save us. Okay? Sabi ganun sa verse 19, di ba kanina? Sabi ganun, the entire world is guilty before God. Okay, ibig sabihin nun, may universal guilt talaga. Parang gumamit actually si Paul gumamit siya ng parang term dito na pang korte. Ang sa Greek at tawag dito hypodikos, ibig sabihin nun guilty. It means literally under judgment ka. Hindi lang yung may pagkakamali. Hindi, hindi, hindi. Ibig sabihin nun, the entire world stands under the verdict. Not potentially guilty, kundi guilty ka, period. Ngayon, guilty ka now. Okay? The law was never given to make us righteous. Sabi nga ng binasa natin kanina na verse, di ba? For its purpose is to keep people from having excuses. Okay? To keep us from having excuses. In fact, so doon sa Greco niya, no, sa Greek niya, hinapan mouth prange. Ibig sabihin nun, so that every mouth may be stopped. Ibig sabihin, para lahat ng mga bibig natin, lahat ng mga excuses natin, lahat ng mga rason natin, wala na, no more arguments, wala nang comparison, wala nang mas mabait ako. Nilagyan na ng duct tape ng law ang bibig mo. Ibig sabihin nun, guilty tayong lahat. Okay? Ito ang nakakakilabot na katotohanan na kailangan mo malaman. You are not guilty because you sin. You sin because you are guilty. Diba? Ang ibig sabihin nito, yung mga actions mo are just the evidence of your guilt. The verdict was already passed in Adam. Ito yung tinatawag na original sin. Yan. Okay, ano ba ang original sin? The gospel says na yung the original sin na inherit natin to galing kay Adam. Tapos nun, it was passed down to all of us. Ibig sabihin nun, everyone, all of us, okay, we were born with a sinful nature. It is under the condemnation of God from birth pa lang. Kaya pagdating sa harap ng Diyos, wala kang maisasagot. Hindi dahil sa bawal kang magsalita, kundi dahil sa wala kang mapapagmalaki. Okay? Parang ganito yan. I-picture mo to. Para kang umorder sa Shopee na hindi alam ng asawa mo. Tapos ang ginawa mo, dinilid mo lahat ng history ng GCash mo, lahat ng history ng video app mo, tapos doon sa listahan ng mga past orders mo, talagang dinilid mo rin, tinapon mo yung itim na packaging ng delivery, tinapon mo yung box nung binili mo para tapos binawasan mo pa ng konti para magmukhang used na siya, parang gamit na siya, 'di ba? Sabay tumawag ang asawa mo. Sabi gano'n, "Han, napapanood kita sa CCTV." Guilty! Ganyan. Wala kang masabi, parang tinakpan ng duct tape ang bibig mo. Ganyan. Ganyan ang law. Pinatatahimik ka dahil pinapaalam sa'yo na guilty ka. Alright? You see, ang unang step sa kaligtasan is not about feeling better about yourself. It's shutting up at i-admit mo na guilty ka. Di ba? Kasi yan ang mahirap eh. We need to be honest with ourselves. There is no freedom without honesty. That means to say, hindi ka mag-grow sa iyong relasyon sa Panginoon kung hindi ka honest sa Panginoon. Ito pa, ang pinakamasama pa nito, baka mamaya,
dahil sa parati nating hindi na-admit ang mga kasalanan natin, pati yung sarili natin, napapaniwala na natin na hindi tayo guilty at nasasanay na tayo sa kasalanan. Always remember that. Okay, to have spiritual growth, honesty is essential. Okay? And so that's why the first step to salvation is not about being good. It's about confessing yourself to God. The law exists to silence you so that grace can speak for you. Okay? Ayun, ito, before maintindihan natin why yung atonement o yung pagliligtas ay kailangan or necessary, we must see two things na very clear, okay? Dalawang bagay. Kailangan malaman natin who God is and who we are. Yan ang tinatawag na the great divide, okay? Parang ito yung parang pinaghiwalay mo talaga langit at lupa. Panginoon, yung kabaitan ng Panginoon at saka yung makasalanan na puso natin, di ba? First, okay? God is holy. Gadosh sa Hebrew, no? Pero wag na natin itindihin yung Hebrew na yan. Ang ibig sabihin noon is that nakahiwalay ang Panginoon, kumbaga set apart, absolutely other. Talagang kakaiba siya, wala siyang katulad, wala siyang kapantay, hindi siya nagbabago at wala nang tataas pa sa kanya. You see, hindi alien si Lord na malaki na nasa universe tapos deadmine lang niya yung kasalanan mo. Hindi. He is like a consuming fire. Tapos yung mga mata niya nanlilisik na very pure para na lang deadmine ang mga kasalanan. Hindi siya kumukonsinti ng mali. Alam nyo, yung holiness niya, it's not just an attribute. It is His very nature. God is perfectly, eternally, unchangeably against sin. And yan ang problema kasi innate or natural na sa atin yung merong sinful nature. Yung puso natin parating may pagnanasa na bukod kay Lord. Di ba? Yan ang problema kasi simple na sa atin ang magkasala. Parang kuminsan nga tumitigas na ang puso natin, ang kapal na ng mukha ng puso natin. Di ba? Yan ang in fact ang tawag nga diyan total depravity. Total depravity, ibig sabihin nito, no? Ito yung sinasabi ng Bible na talagang na-inherit natin itong mindset, itong nature nato, okay, galing doon sa kasalanan ni Adan at saka ni Eva. Kaya ngayon, lahat ng pinanganak, ganun na yung mindset, ganun na yung nature. This is not about bad actions or behavior, pero it affects the entire person. Yung pag-iisip mo, yung mind mo, yung will mo, yung emotion mo, di ba? Yet total depravity means that humanity is incapable of choosing God or doing good on their own without divine intervention. Hindi natin kaya. We are depraved. Yan ang una. Pangalawa, okay? Second, that we should realize, tayo po, we are dust. Hindi tayo mga dating anghel na nakakulong sa katawan ng tao. Literal, galing ka sa alikabok, galing ka sa putek. Okay? We were created from the ground. Alam mo yung nilalakaran mo? Alam mo yung nilalakaran mo? Okay? Alam mo yung hinihilod mo? Alam mo yung hinihilod mo? Alam mo yung tinatanggal mo sa ilong mo? Okay? Yung nililinis mo sa sapatos mo, dyan ka galing. Dyan ako galing. Dyan tayong lahat galing. Pero ito ang problema. Ayaw natin makontento na maging alikabok. Pero iba yun, nilagay tayo ng Diyos sa paraiso, ibinigay niya lahat ng maganda para sa tao. Di ba? He walked with Adam and Eve, di ba? Nakipagkwentuhan siya, he spoke with them, parang tropa-tropa, di ba? Pero they were dust, okay? Alikabok sila, pero minahal na alikabok, in-honor na alikabok, dust na nagre-reflect ng image ng Panginoon, di ba? And then what? Man chose to disobey. Nagmalaki yung alikabok sa kanyang creator. Ang nasa isip niya, mas may alam ako sa iyo. I know better. Okay? The creature looked at the creator and said, I will not obey you. Eh di ba, galing ka lang nga sa putik, galing ka lang sa alikabok. And instead na maging grateful ka, nagrebelde ka. Hindi ka nagpasalamat.
nag-alsa ka, kumapal ang konsyensya mo, tumigas ang puso mo, namatay ang spiritual life mo at nahiwalay tayo sa Panginoon sa ating kagagawan. Yan ang tinatawag na total inability. Okay, parang ano to parang total depravity pero sa another theology, no? Which hindi ko naman ini-emphasize yung mga theology na terms, no? Pero just for the sake of saying it, ito yung total inability. Ang ibig sabihin nito, no, that apart from God's grace, people or human beings are spiritually dead and incapable of seeking God or salvation. People do not have the ability to save themselves or make a decision for Christ on their own. Kailangan may intervention ni Lord. Di ba? Kaso ang problema, gusto natin tayo ang nagsasalba sa sarili natin. Ang akala natin kaya natin isave ang sarili natin. Ito pa, worse, akala natin kaya natin mag-save ng iba. Di ba? Kaya anong nangyayari? Nagkakaroon tayo ng mga idol sa idolatry, di ba? You see, yung ginawa ni Adan at ni Eva, yung ginawa ng tao, no, they did not just break the rules. It was actually an outright rebellion against the God who formed them from dirt and gave them life. Di ba? Utang natin sa Panginoon lahat. Binigay na sa atin ang lahat. Pero wala tayong binigay sa Kanya kundi disobedience at rebellion. Diba? I-picture mo to, parang ganito tayo kay Lord kung iisipin natin to sa generation natin o kung sa kinalalagyan natin yan. Picture mo to, para kang merong inalagaan, para kang merong pinalaki. Tapos ikaw pa yung nag-share ng first step o kaya ng one-to-one sa kanya. Ikaw yung sumalo ng lahat ng sakit ng ulo sa mga ginagawa niyang problema. Tapos nandun ka pa kahit nung nanliligaw siya, humingi siya sa'yo ng tip. Tinulungan mo siya hanggang sa kinasal siya. Tapos pagkatapos ng kasal, ikaw pa rin ang umaayos ng mga sabit niya sa marriage niya. Tapos sa isang kidlat ng idolatry sa puso niya, biglang sabi niya sa'yo, ayoko sa'yo, hindi kita gusto, I'm better than you, hindi ako naniniwala sa'yo. Doon ako maniniwala sa umaapi sa'yo. Doon sa kaaway mo, nagrebelde ka. Ganyan yun. Ganun kalala yun, di ba? Ganun kalala ang rebellion natin. In fact, mas malala pa. Sabi nga doon sa binasa natin, the law simply shows us how sinful we are. Verse 20 kanina, no? Kung naaalala nyo. At kung may Bible kayo, di ba? Kaya ito yun, I'd like to point out that the purpose of the law is not salvation, but exposure. Okay? Kumbaga, ibig sabihin nito sa Greek, no, hindi lang alam kong may mali ako, no? It's alam kong patay na patay ako sa kasalanan. Para siyang X-ray, no? It doesn't heal the cancer, but it reveals the cancer. Yan ang law. Para siyang salamin. Hindi niya nililinis yung mukha mo. Ipinapakita niya na kailangan mo na maghilamos. Yan. And that's the reason why the law is holy, righteous, and good. Pero wala siyang power na magligtas. Its job is to drive us to despair so that we finally look outside ourselves, no? Na kailangan natin ng tagapagligtas dahil hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Yan ang purpose ng law. Kaya dyan ang kaya napakadelikado ng yung tinatawag na legalism, okay? Yung pagiging legalistic, di ba? Parati ka na lang legalistic. Para kang parang ganito yan, parang pinagluto ka na ng asawa mo, naglinis na siya ng bahay, nag-washing machine na siya ng damit mo. Tapos nung hindi mo makita yung underwear mo, sinigawan mo pa siya. Yung asawa mo pa rin ang mali. Ganyan ang mga hindi mo napapansin na legalism sa sistema ng utak mo. Kung minsan nagiging legalistic tayo, parati tayong after sa what is right and what is wrong when God is actually after your heart, not after your good behavior. Your good behavior will just be an inside-out transformation because of His great love. Diba? You see, the law is not designed para ma-perfect natin yon, pero para ma-expose na hindi natin kayang ma-perfect kahit isa. Di ba? O sige, isa-isa, magbigay tayo ng mga konting example. Sabi ng law, di ba? Thou shall not have any other gods before me. Pero eto, sino sa atin? Sino sa atin na walang idol? Sige nga. Sige nga. Sino dito yung walang kinaaadikan? Di ba? Lahat tayong meron nun kahit paano.
'Di ba? Sabi ng law, honor your parents. Sino sa inyo ang hindi nainis sa magulang ninyo? 'Di ba? Sabi ng law, thou shalt not kill. Eh, ilang beses mo na pinatay ang kapwa mo dahil sa chismis o emotional baggages, 'di ba? Sabi ng law, thou shalt not steal. Sabi ng law, love your neighbor. Sige pa, isa-isa. Meron ba nakagawa sa atin kahit isa na perfect natin? Wala. Kahit isa lang. Wala. Sino sa inyo naka-perfect? Kahit wala. No one. God designed the law not to help you, but to kill you, to kill your self-righteousness, to kill your pride, to kill your illusion na enough ka para talagang ibabagsak ka ng law at ipaalam sa'yo, wala kang sinabi. Yan ang law. The law was meant to be a dead end. Alam mo yun? Yung nagkakamali ka ng direksyon tapos napunta ka sa dead end, anong gagawin mo? Kunyari, nagdadrive ka rin ganyan. Tapos nagkamali ka ng direksyon tapos umabot ka sa dead end, ano mangyayari? Anong gagawin mo? Siyempre, mag-u-turn ka, di ba? Babalik ka. Ganyan ang law. Pinababalik tayo sa Panginoon. And the moment na makita mo yung direksyon, the moment na makita mo siya, the more na ma-realize mo na napakalayo mo pala sa Kanya at gustong-gusto mong makita ang tamang direksyon, and yun ang mag-produce nun. Ay, ito pala yung tamang direksyon. Dito ako pupunta. Di ba ganun yun? Pagka nagda-drive ka, parang sa spiritual na buhay natin, ay, naku, yun pala ang direksyon. Talagang napakabait ng Panginoon. Talagang gusto ko malaman pa more about Him. Talagang mag-aaral ako, mag-quiet time ako, a-attend ako ng Anchor Devotions, a-attend ako every Sunday, talagang magpapa-mentor ako. I want to experience God. And I want to express my gratitude for Him. At marirealize mong ganon kalaki yung great divide na pinag-uusapan natin. Di ba? I-picture mo ito, kunyari yung kwarto mo. Di ba? Tapos, daming kalat dyan, daming kalat. Patayin mo yung ilaw. Di ba? Parang ang linis. Di ba? Parang ang linis. O sige, i-on ulit yung ilaw. Kita mo yung kalat mo, kita mo yung basura, punong-puno na, may mga pinagkainan mo na nabubulok, tapos yung mga sapot nandyan, tapos yung mga medyas mo, kung nakatiwangwang na lang, di ba? Ganyan yan. Pinakikita ng batas kung ano yung karumihan at sinasabing kailangan mo na maglinis ng kwarto mo. Sinasabi sa iyo ngayon ng Panginoon, kailangan linisin mo na yung kwarto ng buhay mo. Kailangan lumapit ka sa Panginoon dahil hindi mo kayang maglinis. Okay? Ibig sabihin nun, the law is God's bright light. It does not clean your sin, it reveals it. Kung akala mo mabait ka, then kailangan mo maintindihan ang law. The law wasn't given to make you better or good. It was given to show you that you are dead. And dead people need resurrection, not self-improvement. Diba? Kaya, ito yun. Ito yung sinasabi natin kanina. Atonement. Kaya that's the reason why atonement was not optional. It was necessary. Hindi to option lang na, okay, option 1, option 2, option 3, HDMI 1, 2, 3, o ano ba to, SV video ba to? Hindi. Talagang kailangan mo talaga, yung necessary talaga. Kasi alam nyo, kung banal ang Panginoon, tapos tayo putek na nagrebelde, no? Tapos yung law, ine-expose yung guilt at saka yung guilt natin, yung kasalanan natin, tapos sinashut up tayo, okay? Then ibig sabihin, ang atonement o yung pagliligtas, hindi option. It was not a plan B. It was not God's desperate backup plan. It was the only way. Nagigets nyo ba? Yeah. Okay? God could not simply ignore sin. He could not pretend na parang walang nangyari. No. Hindi siya pwedeng mag-lower ng standards niya. He could not. He will never, ever compromise His holiness. If He did, then He ceases to be God. Diba? You know, God's wrath and justice is real. At alam niyo kung ano nag-trigger nun? Kasalanan. Sin. Sin is a serious offense in God's eyes. At hindi ko na alam kung paano ko pa i-emphasize yan. Ang kasalanan, seryoso yan sa Panginoon, sa mata ng Panginoon. And He is very just sa pagko-condemn niyan. And nagde-demand siya ng punishment
Talagang papasurasahan niyo talaga. Talagang may galit, may wrath talaga, Panginoon, pagdating sa kasalanan. Tapos, ang penalty niyan, alam mo kung ano? Eternal separation from Him. In short, ano? Kangkungan ng impyerno ang pupuntahan ng tao. Yan. Alam nyo, kaya nga, well, ito, patalastas lang ito, no? Bantayan nyo. Kasi, bantayan nyo yung next week. Kasi gayon, ang pinag-usapan natin is yung problema, the problem that we cannot solve, ito yung sin, no? Next week, we see the cure. Alam nyo kung ano yung cure? Yung promise niya. Oh, hanggang doon lang. Okay? Kaya talaga huwag kayo makakamiss ng kahit na isang Sunday man lang dito. And balik tayo, no? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos sa ating guilt. Alright? The law was meant to drive us not only to despair, not only para maging hopeless, but so that we can be driven back to the God who could save us. Grabe, no? Sino sa inyo yung matigas ang ulo, yung ayaw parati uminom ng gamot? Amenen, pagkagamot na ayoko. Ganun, di ba? Ewan ko anong meron sa gamot kung bakit ayaw inumin, di ba? Pero tapos nung nagpa-check up ka, pinakita sa'yo ng doktor yung results ng lab tests mo, okay? Ang sasabihin mo, oh sige, iinom na ako ng gamot. Di ba? Di ba? Ibig sabihin nun talagang, the law is not your enemy. It's your tutor. Parang tutor mo siya. It doesn't save you, okay? It doesn't save you, pero pinapakita niya na kailangan mo ng Savior. Yeah. Pinakikita niya na hindi mo kaya iligtas ang sarili mo at kailangan mo si Jesus. And that's why yung cross, okay, the cross was not a possibility. The cross was a necessity. Not that God was forced from the outside. Hindi porket parang ay napilitan ako. Hindi. But because God is sovereign and God is merciful. Diba? Biruin nyo, His love demanded a way to save sinners. Pero His justice also demanded punishment on sin. And you know what? The cross satisfied both love and justice. His love and justice was satisfied by the cross. And that's the reason why, ano yung sinasabing sa inyo? Wala tayong maidadagdag sa ating kaligtasan. And that's the reason why the gospel has nothing to do with your obedience or disobedience, but has everything to do with the obedience of Christ to the Father. That is the gospel. The cross was necessary. It was not an option. What we spoke about today, hindi lang ito isang katuruan. Hindi lang ito parang theology. Ay, ganun pala nangyari. Hindi. Ito ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo at sa akin. Ito ang kung gaano kalaki ang Panginoon at kung gaano tayo kaliit. Kung gaano kabanal ang Panginoon at tayo ay putik lamang. Diba? Kapatid, hindi ka maliligtas hanggat hindi mo nare-realize na kailangan mo ng tagapagligtas. God is holy. Hindi niya palalampasin ang kahit na anong kasalanan mo. Maliit man yan o malaki, huwag mong dededmine yan. Huwag mong i-disregard yan. Dahil kasalanan pa rin yan. God is so great, so holy. His eyes are too pure to look on evil. Alikabok ka lang. Instead na magpasalamat ka, nagrebelde ka. Guilty ka. Kaya ngayon, sinasarado ng law ang bibig mo. Ngayon, you should realize na may kailangan gawin. Pero ang problema, hindi mo kayang gawin. You have a problem you cannot solve. Kailangan ng isang perfect offering para kay God. A blood of a righteous person. Hindi ikaw yun, lalong hindi ako yun. At walang kahit na sino man sa atin. Pero ito ang magandang balita. May isa
Nagkatuwang tao siya. Siya ay si Jesus. Kapatid, pinapa-U-turn ka na ng God sa Kanya. Huwag ka nang mangmaang-maangan pa. Guilty ka. Kailangan mo ng tagapagligtas. Oo, pwedeng siguro sabihin, hindi, matagal na akong Kristiyano. Kristiyano ka ba? Are you a perfect Christian or are you just a performing Christian? Di ba? Tumakbo ka sa Kanya sa madaling pagkakataon kasi ngayon hinihipo ng Panginoon ang puso mo right here, right now. Huwag mo na siyang dedmahin. Huwag mo dedmahin ang maliit na mali, ang malaking mali. Kasalanan pa rin yan. At lalong-lalo na, huwag mong dedmahin ang Panginoon. Baka akala mo, mabait ka na. Hindi kabaitan ang hinahanap ng Panginoon. Relasyon. Hindi kabaitan, kundi yung puso mo. Yung kabaitan, magiging byproduct na lang yan. Wala kang magagawa. Hindi mo kaya. The problem you cannot solve can only and was only solved by Jesus. Kapatid, come to Him right now. Sin was great, but God's love was greater. Sin was strong, but the Savior is stronger. Sin was great, but Jesus is stronger. That is how great the mercies and the loving kindness of God is. There's nothing to add, nothing to earn, everything to thank for. So right now, if you believe that Jesus is worthy of it all, give Him praise. Let's worship God right now.